driver ka ng truck, nakadisgrasya ang truck na iyong minamaneho, merong insurance yung truck. Meron po. 1.2 million daw ang halaga ng damage ng truck. Ang ginawa ng iyong amo, ginawa kang boy sa kanilang bahay. Gusto niyong maliwanagan kung talaga ba dapat siya magbayad sa ganung kalaking halaga na tigil ang pagbabanta. Binagbabantaan ka pa rin ito? Kung may mga text siya sa akin eh. So, tumagan ko. O sige, bigay mo sa akin number. Hello, Mickey. Sino to? Mickey, si Ben Tulfo sa Manila. Mickey, may tao ka bang pangalan Cham Glico? Sampo. Oh, si Cham Glico, yung driver mo raw na naka-aksidente. Opo, sir. Okay. Ang lapit niya sa akin daw, nakadisgrasya siya at medyo nabangga yung truck mo at meron daw babayaran siyang 1.2 million halaga na sira. Pero insurance ang magbabayad. Ang reklamo niya sa akin, Mickey, dinala mo raw siya sa Marawit pag nagbabantaan mo siyang iiwan para patayin doon. Eh, totoo ba to o biro lang? Hindi po totoo yan, sir. Biro lang. Okay, sige. Sir Tulfo, ganito po yun eh. Okay. Yung dump truck po kasi nasa Davao, inabandon niya. Inabandon niya. Opo, hindi po siya nagpaalam sa akin. Okay. Tapos, kumuha ng pera na 2,000. Okay. Tapos, nasa Davao po siya. Okay. And then, pinagkatiwala ko yung dump truck, yung dalawa, iniwan niya dun sa yung kasama kasi niya, umuwi. Tapos, pinabukasan, siya na naman ang umuwi na hindi nagpaalam po. So, iniwan yung truck, inabando na. So, inabandon po. Pero pinagtrabaho mo raw siya sa bahay niya, sa bahay mo ng mga 3 linggo na walang Hindi 3 linggo po. mga ilan? Ano lang po, siguro mga 3 days, 4 days. 3 days, 4 days, okay. So, paano niya babayaran to? Magtatrabaho niya sa iyo, mag-i-employ siya ng driver o mangungutang siya? Eh, sino magpapautang? Kalimbawa, kung medyo malaki ng konti. Yun po ang gusto ko mangyari, sir. Pinagbigyan ko po siya, sabi ko, Cham, baka pwede na mag-drive ka na lang sa akin, tapos lingguhan, bawasan ko 500 every week. Gusto niya lang malaman at malinawan kung talaga bang siya'y dapat magbayad ng ganong kalaking halaga ng 1.2 million. At, okay, so magkano babayaran niya, Mickey? Ano po, bali, yung babayaran ko po sa insurance na di ko pa po alam kung magkano po yung participation fee. Okay. Ang sinabi sa akin eh. Alright. Normally sa insurance, mga 80% binabayaran, 90%, 10% or 20% na lang maiiwan doon sa sinasabing insured expense. Di ba? Sa palagay mo kaya, Mickey, mababayaran itong driver mo na walang-wala? Ang bala ko po sa kanya, sir, huwag lang niya takasan yung babayaran kong participation fee kasi sabi ko naman sa kanya, hindi mo naman masusulo to. Sabi ko, kung magkano man ang babayaran ko sa insurance, yung participation ko, hatiin na lang natin tapos hulug-hulugan mo sa akin kasi hindi ko naman pwede pilitin na bayaran mo na isang buo yan. Okay. Sa bagay, nakita ko na tama rin naman ang estilo mo. Ano? Titingnan ko rin to kasi maganda kung tumawag din ako sa iyo para malaman ko kasi sa unang tingin at sa unang pakikinig, parang lumalabas siyang kawawa. Pero ngayon, nakuha ko ng banig mo. Nakuha ko na yung... Okay, sige. Nakuha ko ng panig mo, nakita ko na medyo babalansehin ko to, ha? May problema ako sa nangyaring ginawa mo. Wala namang masama kung naka-aksidente ka. Ang aksidente hindi maiwasan. Yung pagbayad mo sa'yo, kahit na papano, malaking bagay yun. Parang pinagtrabaho ka kahit na papano. Ang problema, iniwan mo yung truck, yung pangalawang truck na hindi disgrasya. Hindi maganda yun. Kung saan mo kinuha yun, doon mo nasasauli. Sa palagay mo kaya, tama ka o mali? Doon sa sir, hindi ko pagpaalam, mali ako doon, sir. Sasabihin ko sa'yo, ayos naman kausap. Kahit na nakabangga ka, binigyan ka ng trabaho para makabayad ka. Hindi ka naman ginigipit. Pabiro lang siya. Huwag ka nang lumusot, mali ka. Hindi kita pagtatanggol sa kamalian mo. Bagkos,
ikay pupunta roon sa amo mo. Nandito ka na sa akin. Humingi ka ng patawad. Alright? Pakikiusapan ko at sasabihin ko, babalik ka sa kanya at hindi ka gagalawin. Okay? Mickey, ganito na lang. Pababalikin ko sa iyo tong si Cham at gusto niya magtrabaho. Natatakot lang siya doon sa laking halaga na kanyang babayaran. Sabi niya, wala daw siyang ibabayad ng ganun. Ang sa akin na lang, Opo. pakikiusap ko na lang, bahala ka na magbigay ng konsiderasyon. Pakakausap ko sa iyo, hihingi siya ng patawad sa iyo, pupunta pa rin siya sa iyo. Usap kayong dalawa, sige, ganyan, usap kayo. Sige. Hello, boss. Hello, boss. Patawad, boss, sa nagawa kong pagkakamali, boss. Sana matanggap po pa ako dyan. Babalik ako dyan sa Davao. Ang gusto ko lang malaman at marinig sa'yo kung babayaran mo sa akin at saka kung paano mo babayaran. Opo, boss. Babalik ako dyan, boss, sa ano. Okay. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat din, ha? Okay, tanggapin mo na to, ha? Okay, sige. At darating sa iyo to, mag-usap na lang kayo bilang kapatid na Kristiyano at kapatid na Muslim, okay? Ha? Alright, sige. Maraming salamat, Mickey. Okay. Thank you. Salamat po. Pinapayuhan kita para malaman mo kung ano mga samang sa susunod pag nag-empleyo ka, may pananagutan, may responsibilidad na sinasabi. Ang isang taong pinagkakatiwalaan, marunong tumanggap ng responsibilidad at pananagutan sa kanya mga kamalian. Okay? At pagkatapos, siya'y hihingi ng paumanhin. Ang amo mo ay parang magulang. Ikaw ay parang anak. Itrato mo na parang magulang. Sa susunod, pag nagkamali ka, umaming ka, humingi ka ng patawad, baguhin mo, mapapatawad ka. Huwag kang tatakbo. Huwag kang magdadahilan. Huwag mong pagtakpan ng mga kamalian mo. Okay? Bumalik ka na. Okay? Sir. Okay, sige.